Welcome po ulit mga kabayan at reaksyonan nga po natin itong pagpapayo po ni Hanilet sa mga nakikinig po sa kanilang campaign rally. At atin pong panoorin ang video. Tingnan nga po natin kung talagang yung payo ni Hanilet tumutugma po doon sa mga kandidato ni Duterte, mga kabayan. Atin panoorin. Anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Pwede pala yun, si Kitty Duterte. Pwedeng i-rush yung pagmamature. Wow. Ngayon ko lang narinig yun. Parang ang maturity, dapat stages yan. So na-rush po ni Kitty Duterte yung maturation, di ba? Yung pagiging mature. Ayan, okay po yan, okay yan. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Ayun. Magtanda na tayo kanino? Kung tutusin mga kaibigan, yung kay Duterte pong nangyari yun, talagang malaking porsyento po ng Pilipino nagtanda. Ako mga kaibigan, talagang kung bakit ba naman naiboto ng mga Pilipino yung ganon. Diba yung ganong kandidato? Talagang ngayon matindi pong pagtatanda ang nangyari. Kaya salamat po kay Miss Hanilet sa pag-uulit na magtanda ng mga Pilipino. Gusto lang ako lumuhod, umiyak dito. Magtanda na tayo. Yan. Pumili na tayo ng mga taong matino, Ayun, matino. Si Duterte ba mga kabayan naging matino? Sa tingin nyo, yung pagsasabi niyang papatay ng tao, diba akong bahala. Basta sundin nyo lang yung utos ko. Kumitil kayo ng kumitil. Oh, yung sinabi niya sa Marawi na mang-rape ng mang-rape, akong bahala sa inyo. Matino mga kaibigan. Hindi ko po alam kung talagang itong si Hanilet, isan ito nakatira. Hindi yata ito nagbabasa ng balita o walang kaalam-alam sa nangyayari sa Malacanang noon. At yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. Ayan, magsisilbi sa bayan. Nagsilbi pa sa bayan si Digong mga kaibigan o nagsilbi siya doon sa mga kaibigan niyang in-check? Doon lahat napapunta yung kontrata mga kaibigan. Diba? Nung pandemic, pinabayaan ni Digong yung mga health workers. Si BBM pa ang nagbayad ngayon. Kinalimutan niya yon. Diba? Yung sobra-sobrang lockdown. Hindi yun matino, hindi yun malaking tulong sa Pilipino. Sobrang lockdown. Pilipinas ang pinaka napakatagal sa lockdown. Bukas na ang Hong Kong, bukas na yung Taiwan, di ba? Open na sila. Pilipinas pa rin nung time ni Digong, pambira ang lockdown, sobra-sobra. Bakit nila lockdown? Kasi sa likod ng lockdown may nagaganap. May nagaganap na sulatan ng deal, kontrata. Kontrata sa Parmali. Kontrata doon sa mga Chinese. Nagagawa ng tulay, di ba? Nagagawa ng Mindanao Railroad na hindi naman natuloy na. Oh. Di ba? Ganyan yung mga secret dealings ng panahon ni Digong. Kaya hindi nagsisilbi si Digong mga kaibigan ng panahon niya. Nagsisilbi siya doon sa mga cronies niya. Yung mga cronies niya, maraming tao doon na kaibigan ng mga cronies involved sa droga mga kaibigan. Napakahirap na pagsisilbi yan pagka
ang mga taong nakapalibot sa iyo ay involved sa drugs. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Ayan mga kaibigan, itong isa ko maipapahayo pa ulit. Di ba? Itong ginagawa po ni Digong sa inyo, kayong mga DDS, ang ginagawa ni Digong sa inyo, hinihikayat kayo na para bang si Digong ay nasa kapangyarihan pa rin. Di ba? Ginagamit ni Digong yung pangalan, yung imahe niya bilang dating Pangulo na ipinakikita niya ngayon na para bang siya walang kapantay na tagapagsalita ng katotohanan sa inyo. Di ba? Yan po ang ginagawa ni Digong. Na para bang siya yung source nyo ng katotohanan. Yan yung lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag nyo gagawing source ng katotohanan si Digong na para bang siya isang nagniningning na tao. Na parang katulad ni Jesus Christ na nagniningning na punong-puno siya ng kabanalan. Hindi po ganon mga kaibigan. Huwag po ninyong ituturing si Digong na ganon. Na para bang lahat ng sinasabi niya ay totoo. Kaya dapat sundin kahit walang ebidensya mga kaibigan. Sundin yung lahat ng kanyang mga pinagdadadaldal, pinagngangangaw-ngaw, pinagtatatalak sa inyo. Sundin kahit walang ebidensya. Ganyan ang nangyayari sa inyo. Di ba? Na para bang talagang si Digong alam mo yun, walang katulad, walang pwedeng ipantay na talagang siya isang tao na tagapagsalita ng katotohanan. Ganyan na nangyayari sa inyo, nagiging simbolo ng katotohanan si Digong, simbolo ng hustisya. Hindi mga kaibigan. Hindi kahit kailanman nagkaroon ng kahit konting lapit si Digong na siya ay parang simbolo o imahe ng hustisya mga kaibigan. Hindi kahit kailan nangyari yan. Kaya huwag niyong gagawin yan kay Digong na para bang ibinigay na ninyo yung buong pag-iisip nyo na siya ay magiging tagapagsalita ninyo ng katotohanan. Bukal ng lahat ng impormasyon ninyo. Mali mga kaibigan. Ang tawag po kasi dyan sa ginagawa sa inyo ni Digong ay appeal to authority. Diba? Hinihikayat po kayo na siya ay paniwalaan, siya ang katotohanan dahil siya ay dating presidente. Ganon mga kaibigan ang ginagawa sa inyo ni Digong. Kaya mag-iingat po kayo mga kaibigan. Isa pa na tulad ng binanggit ni Hanilet kanina na para bang alam niyo yun, kung hindi ninyo iboboto, wag na lang. Diba? Nabanggit na ba niya? Kung hindi, kalimutan nyo na lang. Kontakin mo ha. Ayun mga kaibigan, diba? Kalimutan nyo na lang. Ulit. Veronica, binili niya. Suportahan nyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan nyo na lang. Ayun mga kaibigan, diba? Doon sa sinabi ni Hanilet na parang kalimutan nyo na lang. Ang tawag po sa sa policy na yan, black and white. Bakit black and white? Kasi po para bang sinasabi ni Hanilet nga na kung hindi nyo iboboto ang kandidato ni Duterte, kalimutan nyo na lang na para po bang wala kayong ibang pamimilian. Hindi po magiging malaya ang inyong isip sa paghanap ng kandidato na pwede nyong iboto. Ang gusto niya kasi wala pong nasa gitna, kundi ang mangyayari yung kandidato lang ng administrasyon at kandidato nila mamili kayo. Para bang meron siyang ultimatum na sumunod
o mawala ka sa agos ng alam mo yon, ng katotohanan. Ganyan yung sinasabi sa inyo mga kaibigan, na black and white lang, dalawa lang yung pamimilian, iboto nyo ito. Pinasusunod kayo mga kaibigan. Diba? Hindi kayo malayang binibigyan ng mag-isip, inyong piliin ng tama, maghanap kayo ng advice, 'di ba? Kung sino man yung taong pagtitiwalaan nyo, ganyan po, para bang sila nga lang talaga ang pwede nyong kuhanan ng sasaligan pagdating sa eleksyon. 'Di ba? Saka yung ano mo yun, yung parang pakikisama dati kay Digong, o yung parang sunod-sunurang kayo. Ganyan po mga kaibigan, nung rally ni Digong, kung kayo nakakasama dyan, sinusuportahan nyo siya dati. Ngayon, ang tawag po dyan, pakikisama. Dapat makisama ka kasi popular siya dati. Kayo kanyang hinikayat na iboto siya, gawin nyo ulit. Diba? Ganun po mga kaibigan. Ganun yung pinapaisip nitong si Hanilet sa inyo. Although hindi siya professional na magsalita, pero may guidance nga po ito ni Digong kung paano magsasalita mga kaibigan, kung paano i-deliver sa inyo yung message. Pinapaisip ang mga taga-suporta ni Digong na kung hindi kayo maniniwala kay Digong, kung hindi ninyo tutup din yung kanyang sinabi, kayo po mga kaibigan, kayong mga botante magkakaproblema. Ganyan yung gustong ipaisip sa inyo ni Digong. Pag hindi nyo binoto ang mga kandidatong ito, ay nako, magbubunga ng problema yung mga kandidato ni BBM. Kaya dapat kami, yung botante ko, dapat iboto ang PDP. Ganyan po mga kaibigan. Psychological manipulation po, ginagawa po yan sa mga kulto. Mga kaibigan. Kaya po huwag kayong maniniwala sa sinasabi po ni Hanilet. Diba? Yung kanya pong asawa, ginagamit po yung imahe. Diba? Ginagamit yung imahe sa mga plataforma, sa ikinakapit sa mga kandidato, kasi ito po mga kaibigan, ang tawag po dito, ito yung cult of personality na lagi kong binabanggit na huwag kayong sasali dyan. Huwag ninyong alam mo yun, isasakop yung sarili dyan sa kulto. Napakahirap lumabas dyan mga kaibigan. Napakapanganib po niya sa politika. Yung sinasamba nyo yung leader, sa harip na magsuri kayo ng mga ibang kandidato, ibang mga payo, ibang mga idea, ginagawa nyo po siyang political na Diyos-Diyosan. Nakukuha nyo mga kaibigan ang sinasabi ko? Sana po mga kaibigan, yung ganyang mga, alam mo yun, yung mga sama-samahan, mga relihiyosong kulto. Meron din pong political na kulto mga kaibigan. Tatandaan nyo po yan. At dyan po, kagaya ng religious cult, yung mga kulto ng relihiyon, ay may blind loyalty Yung mga sumusunod po dyan mga kaibigan, bulag-bulagan, bingi-bingihan, kahit mali na mga kaibigan, kahit sangkaterba ng red flag, sumusunod pa rin sila dun sa tao or yung leader. Kaya lagi po tayo mag-iingat dyan mga kabayan. Diba? Huwag po nating mawala. Hayaang mawala yung kakayahan po na mag-isip ng ating isipan pagka ganyang mga, alam mo, may mga pagpipilian. Diba? Huwag nyong gawing parang gospel truth yung sinasabi ni Digong. Diba? Dapat pag minsan magduda kayo, pag minsan tumutol kayo, pag mali na. Pag hindi kayo natutol mga kaibigan, bulag na kayo. Bulag na yung pagsunod nyo. Blind loyalty na yan mga kaibigan.
Di ba? Yan yung mentality mapanganib. Mapanganib sa inyo, mapanganib sa lipunan. Kasi titingnan nyo yung ibang tao na kalaban kahit hindi naman kayo kinakalaban. Di ba? Yung mga tao kasing nasa loob ng problema, hindi nila alam na may problema sila. Ganyan po yun. Lalo na po yung mga taong parang dumanas po sila nung isang pangbubudol na pinapaisip sila na kung ikaw po ay bumoto dito, ikaw ay magkakamali. Yan po mga kaibigan ng ginagawa ni Duterte. Sinisira po niya yung pagdududa ng tao. Diba? Pinapaisip kang ikaw ang mali kapag hindi ka maniniwala sa kanya. Ganyan po si Digong mga kaibigan. Diba? Ikaw ang parang sasabihin niya, ipapakita niya, ipaparamdam niya sa iyo na kapag hindi mo ako pinaniwalaan, ikaw ay mamamali. Diba? Nakakatakot yan mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maghinay-hinay kayo mga kaibigan. Yan pagsamba sa leader, nako, pagpapaikot lang yan mga kaibigan. Ito si Banat Bay naman ating komentuhan din at may sinabi din to tungkol kay Sara Duterte. Mo pumunta sa baluarte ni Abante. Pumunta si Sara Duterte sa baluarte ni Amante. Sa baluarte ni Abante, mismong distrito ni Abante at doon ka nangampanya at sinabi mong ito, walang galang to, bastos ito, di ba? Yung nakadila, mantakin mo, binaboy ka sa sarili mong distrito. Kung ako yun, iyak na ako. Kung ako Ayun, mga kaibigan, teka lang. So itong si Bayad Bay, sumusuporta siya doon sa isang politiko na sabi niya na marunong mangbaboy. So kapag ang isang politiko ay marunong mangbaboy, hindi ito magaling na politiko. Hindi ito matinong politiko. Diba ang isang matinong politiko, unang-una respetado. Diba? Mataas ang dignidad niyan. Kalaban o sa politika kakampi, wala yang sasabihin natin na patutsada. Malinis yan mangampanya, wala kang marinig dyan na kahit anong maruming pagmumurang mga salita ka ng kung ano-ano. Wala yang ipapakita sa yung mga visuals na sinisiraan yung kalaban. Ito pa lang si Bayad Bay ay taga-suporta ito ng walang hiyang kandidato. Diba? Pakinggan ulit natin yung sinabi niya. Walang galang to, bastos ito, di ba? Yung nakadila, mantakin mo, binaboy ka sa sarili mong distrito. Kung ako yun, iyak na ako. Binaboy daw ni Sara si Kung Bene Abante sa kanyang distrito. Ibig sabihin, mangbababoy si Sara. Pagka marunong kang mambaboy na politiko, hindi ka po respetadong tao. Hindi ka mabuting tao. Unang-una kasi kung ang sarili mo ay inre-represent mo as negative na ng bababoy, hindi ko alam kung anong maitatawag sa iyo. Diba? Yung mga politikong matitino, hindi yan marunong tumirada ng katulad nung kay Sara Duterte. Lalabanan ng matinong politiko sa pamamagitan ng pagsasalita sa tao pag nangangampanya nung kanilang mga plataforma at pulisiya. Pero yung katulad ng sinabi ni Bayad Bay na nambababoy, hindi naman kababoy-baboy yung ginawa ni Kung Bene Abante na lumabas ang dila dahil ginaya lang naman niya si Einstein. Ay yung kay Duterte nga, nung nanglamutak ng bibig ng babae sabay dila, anong tawag mo dun? Diba? Nilamutak ni Duterte yung dila ng babae, yung bibig ng babae. Meron pang picture dyan na nakadikit lang yung may video, may katabi ni Duterte yung babae, hahalikan niya. Anong klaseng yun ang bastos? Diba?
Tuloy. Kung ako yun, takbo na ako sa nanay ko. Di ba? Totoo naman eh. Tinan mo. Kung siya daw yung binaboy, takbo siya ngayon sa nanay niya. Ibig sabihin, mahina ang loob mo. Duwag ka. Di ba? Wala kang bayad bay. Imagine mo nga babae ang manggaganon sa'yo tapos takbo ka sa saya ng nanay mo. Di ba? Ikaw mismo yung nagpahiya sa sarili mo na ikaw pala, wala kang laban sa mga ganong klaseng mga tirada at pangbababoy. Ibig sabihin, pinabayaan mo lang. Diba? Hindi naman pinabayaan ni Kong Benny. Gumanti si Kong Benny sa pamamagitan ng paraan na maayos. Mahinahon siyang nagsalita doon sa kanyang response sa ginawa ni Sara Duterte sa kanya. Wala siyang ginawang pambababoy. Bakit siya mambababoy din na katulad nung kay Sara? And take note, 85% ng botante nung nakaraang eleksyon ay kay Kong Benny bumoto. Paano nyo gigibain yun? Mahirap yatang gibain yun. Kahit anong pagbali-balik rin natin mga kababayan, nabahag ang buntot, ika nga. Ewan natin kung totoo, pero nabahag po ang buntot, di umano, allegedly, nitong kongresista na ito. At dahil nga po... Yan ay malalaman natin bayad bay. Talagang pagkatapos ng eleksyon. At tingin ko, talagang panalo ulit yan si Kong Benny. Mapapahiya ka lang sa pinagsasasabi mo ngayon. Ipapakita ko ulit itong video na ito para makita, mapahiya ka. Di ba? Hindi kita bababuyin, pero syempre ipapakita ko yung analysis mo na mali at palpak ang mag-analysis. Noon ka pa palpak na mag-analysis eh. Actually 2016 dapat may vlog na ako. May vlog na dapat ako ng 2016 kaya lang hindi ko itinuloy kasi may trabaho ako. Ngayon na nga lang ako wala ng trabaho. Pero busy pa rin, nakakagawa ng vlog na ganito. Diba? Pero sa totoo lang mga kaibigan, napakahina na ito si Bayad Bay pagdating sa analysis. Ito yung mga mayaw-yaw lang yan, yaw-yaw. Diba? Yung sasabihin niya ngayon nga, binaboy ni Sara, si Kong Benny bahagang buntot. Nako, tingnan natin pagtapos ng eleksyon. Ipapakita tong video na to. Doon sa pagsagot ng kanyang anak, mukhang nakukumpirma na bahagang buntot niya kay VP Sara Duterte. Hindi natin alam kung yan ay katotohanan o bintang-bintan lamang. Hindi kasi sasagot si Kong Benny ng katulad ng style ni Sara Duterte. Pastor pa rin naman hanggang ngayon si Kong Benny. Alam mo ba yun? Pastor pa rin siya hanggang ngayon. Kaya hindi siya pwedeng mag-respond ng katulad ng respond ni Sara. Na para bang gusto mong palabasin, tapatan ni Kong Benny kung gaano kababoy si Sara, ganun din yung baboy ang response niya. Diba? Pambababoy din na hindi pwede yun. Diba? Kaya itong si Banat Bay, kahit ano nga gawin itong paliwanag, wala itong galing mga kaibigan. Hindi ito nag-a-analysis, di ba? May kakampi to yung Kamatis Analysis Unit na isa rin bugok. Bugok. Tama nga sinasabi talaga ni Mike Cervera dito na totoo yun, napakabugok. Di ba? Magkalaban yung dalawa ni Libayan na pareho yung bugok. Sisimple ng mga pinag-uusapan ang bababaw. Ang bababaw ng binibigay nilang mga pangangatuwiran. Tulad ng isang araw, nagdebate yung kasali si Bayad Bay. Sabi ni Libayan wala yung proseso daw parang pinagtatawanan niya. Na parang okay lang walang proseso pagdating sa media. Paano ngayon ganito pagtatanungin si Libayan? Paano ba didesisyon ng Korte Suprema? Hindi ba dumadaan sa proseso? Kasi pinagtatawanan ni Libayan yung proseso ng legacy media. Ayaw niya maniwala doon.
na dapat may maayos na proseso. Tingnan natin, paano bang proseso sa korte? Ura-urada ba yan magdesisyon? Hindi naman di ba? Para bang binibili lang sa palengke yung verdict niyan? Hindi. Parang mga tanga to mga kaibigan, alam niyo yun? Yung mga ganitong mga tao, katatawanan lang ang nakukuha ninyo mga kaibigan. Di ba? Katatawanan lang ang inyong habol dito, pang-ubos oras lang. Pero pagdating doon sa talagang parang gusto nyo lumawak yung inyong kaisipan, di ba? Wala po kayong mapapala sa mga taong ito. Wala po. Parang ngaw-ngawan lang ng ngaw-ngawan. Di ba? So hanggang dito na lang mga kaibigan. Hindi na rin ako ngangaw-ngaw. Baka mapagaya pa ako. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan at alam niyo yun, itong mga pinapanood nating video na to sumasagisag lang po itong mga to na yung mga nangyari talaga nung nakaraan ay bumabalik po sa kanila ngayon. Ang sabi nga history repeats itself. Bumabalik po talaga yan mga kaibigan. Kumakabig ulit ang tadhana na kayo naman ay makaranas din nung ipinadanas nyo sa ibang tao. Diba? Ganun lang yan mga kaibigan. Ano sabi ni Kuya Kim? Weather lang yan. Babalik yung ganung weather. Itong weather ang ma-experience natin ngayon. And then yung ibang weather naman. And then ganun cycle lang yan. Kaya nga sinasabi na doon tayo sa infinite. Diba? Na isang cycle na pabalik-balik lang. So mga kaibigan, salamat po sa panonood. Sana po kahit papaano kahit pangit akong magsalita, seryoso po tayo mga kaibigan pagdating sa mga bagay na nakakaapekto sa lipunan. So maraming salamat sa inyo mga kababayan at lagi kong sasabihin, katulad nung nangyari sa NAIA, lagi kong sinasabi kung saan man po kayo naroon, lagi kayong mag-iingat. Huwag po tayong padalos-dalos mga kaibigan. Okay? Lagi pong tatandaan, kahit po yung DOTR na si Secretary Dizon ang nagsabi na lagi po tayo mag-iingat at hindi natin alam ang paligid natin kung kailan dadating yung bagay na hindi natin inaasahan sa atin. Diba? Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. God bless po.